Part 22. I didn't know he would come here. Hindi ko rin sinabi sa kanya na ngayon ang uwi natin. It might be our other cousin. Belinda heard that from Warren sa napakahinang boses at silang dalawa lang ang nakarinig. Swear, Belinda, hindi ko siya sinabihan at bubugbugan ako ng kaibigan mo kung ginawa ko nga to. Umawang ang labi ni Belinda sa narinig niya at halos mapailang. Kaibigan. Of course it's Leah. Belinda tried to smile kahit na alam niyang kitang-kita na peke iyon. Hindi siya makangiti ng maayos dahil sa kaba at pag-aalala. She's still not ready for this. Lalo na at nasa iisang lugar na lang si Van at Davia. Masyadong mabilis at masyadong nakakawala sa sarili gayong pwede silang magkita agad-agad din. Muling sumanghab si Belinda nang maisip na magkikita ang mag-ama. Oo, at sinabi ni Warren na may asawa na si Belinda at may anak na, so he will not think that Davia is his daughter. Pero hindi pa rin talaga maiwasan ni Belinda ang kabahan gayong hindi naman niya alam kung anong mangyayari mamaya o bukas. Shit! Belinda suddenly want to ask Van kung kailan ito aalis, o kaya sabihing umalis na lang, but then if she do that, nakakabastos naman iyon. Ayos lang. Buti na lang pala at kinuha nila mommy si Davia. Baka mas lalo akong atakihin sa puso kung nandito siya ngayong nandito si Van, Tumawa pa si Belinda kahit na wala namang nakakatawa kaya sa huli ay nakagat na lang niya ang labi at huminga ng malalim. Paano mo nalaman na uuwi kami? Ikaw, mismo kami, no? Bro, that sucks. Biglang biro ni Julius. Why would I miss you? Hindi malinaw sa pandinig ni Belinda iyon dahil medyo malayo, pero halos kagatin niya ang labi ng mas mariin dahil alam niyang si Van ang nagsalita. Ang sama mo, hindi ka na nagbago. Pabulyaw ni Julius na ikinatawa ng lahat. I called him last night. Sinabi kong darating ang lahat ngayon kasi alam ko namang miss nyo na rin ang kumag na to. Natatawang ani ni Zaira na kakalabas lang mula sa bakana ng resort, she is with Kay. Nauna silang umuwi sa Pilipinas dahil may mga inis-ikaso pa sila at iyon na rin ang dahilan kaya nandito na sila. Oh, hindi ko siya namimiss, pero sige na. The best ka, Zaira. Inuman hanggang magdamag ang gawin natin mamaya. Julia said at agad na inakbayan si Van. Natatabunan si Van ng mga pinsan nila kaya hindi makita ni Belinda ang ekspresyon nito. Shut up, Kuya Julius. Nagmumukha ka ng alak, alam mo ba iyon? Si Faye naman iyon habang umiirap. They all went to Van, maliban kay Warren na nananatili sa tabi ni Belinda. Warren looked at Belinda at hindi mapigilan ang nag-alala nang makitang hindi ito mapakali. Pwede kitang ipahatid na lang muna kila Manong sa first house if you want. Hindi na napigilan ni Warren ang sabihin iyon. Tinignan ni Belinda si Warren at umiling. Kung aalis ako, magtataka ang iba. I want to act normal, Warren. Salamat na lang. Belinda said, making Warren sigh at tumango na din naman. Ang gwapo mo pa rin Ganyan ba ang buhay ng magkaroon ng magandang asawa? Si Zoren naman ang nagbiro at agad namang siniko ni Valerie, pero hindi nakatakas sa pandinig ni Belinda ang pagtawa ni Van. Hearing that made Belinda stop and bit her lips, pero pinilit niyang normal pa rin ang kinikilos at huwag magmukhang tanga na apektado. The first thing she didn't want to happen is for their cousins to see how tense she was because Van is here. Belinda just looked at her phone and tried to put her attention there habang si Warren naman ay napapahilot na sa sentido dahil sa kanilang lahat, siya lang ang nakakaalam kung gaano ka-awkward ang nangyayaring ito ngayon. No one knows, so they really act like there's really nothing wrong about this setup. Tumigil ka nga, dami mong pwedeng sabihin, yan pa. Si Valerie at Cinnamon nang tingin si Zoren. Ano ba, plano nyo bang manatili na lang dito? Why don't we go inside na lang? Nagpapahanda na rin kami ng dinner and the pool is already waiting for us, kaya ano na? Kay said that on them while her face was giving an excited look, pero napangiti pa ng mas malawak nang makita si Belinda. Oh, sorry, hindi kita napansin agad, itong mga pinsang kumagmo kasi. Welcome back to the Philippines, Belinda. Kay said at agad na lumapit kay Belinda na mas lalong nagpakaba kay Belinda. Belinda looked at Warren, but even he seemed to be getting nervous. Napaayos tuloy ng pagkakatayo si Belinda at hindi maiwasang mailang nang halos lahat ay nakatingin na sa kanya, kasama na roon si Van dahil sa tumingin ng lahat kay Belinda,
hindi na natatabunan si Van at kitang-kita na ni Belinda ang mukha nito. Van looked at Belinda intently and couldn't help but stare at her, almost like he was studying her face. Tinignan ni Van si Belinda sa mata, sunod ay bumaba iyon sa ilong at halos tignan ang bawat parte ng mukha ni Belinda. Ramdam na ramdam ni Belinda ang ganoong titig ni Van kaya naman halos pagsakluban siya ng langit at lupa at gusto na lang niyang kainin ng lupa para matigil ang titig na iyon na binibigay ni Van sa kanya. Anong tingin iyan? She wanted to ask that rudely to make Van stop staring at her, pero syempre hindi niya iyon kayang sabihin. Wala siyang lakas ng loob para sabihin iyon lalo na at lahat ng mga pinsan niya ay nakatingin sa kanya. Thank you. Halos patanong na sambit ni Belinda kay Valerie kaya sa huli ay naging hilaw ang ngiti niya at kinagat na lang iyon. Belinda heard Warren sigh behind her, dahil pati siya ay hindi na talaga nakakayanin ang sobrang awkward lalo na at ganoon makatitig si Van. Ganoon makatitig si Van. Warren looked at Van at hinintay na tumingin si Van sa kanya, pero halos mapamura na lang si Warren sa isip niya nang hindi inalis ni Van ang titig kay Belinda na animoy kapag inalis niya ang titig ay maglalaho si Belinda sa harapan nito. Kay and Zaira came close to Belinda to hug her. Oh, it's really a good thing na talagang sumama ka rito sa Pilipinas. Like, we always wanted you to come here every time we went so we could all hang out, but you always say no. Akala ko nga pati ngayon ay tatanggi ka pa. This time it was Zaira, who immediately pulled Belinda closer to the others. Parang napipilitin pa nga yan. Kanina pa kaya yan sa eroplano, biglang sabat ni Yuhan na kanina ay tahimik lang, pero lumapit naman kay Van. Napanguso na lang si Belinda at sinimangutan si Yuhan. Van saw that, so he looked at Yuhan, pero mabilis lang at agad na binalik ang tingin kay Belinda. Well, hindi na mahalaga kung napipilitan o ano. The good thing is you are here. Walang tatanggi sa inuman mamaya. Ang tumanggi hindi namin papatulugan. Si Kay at pinanliita ng mata si Belinda dahil kilala niya ito. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda at sinubukang huwag tignan ang harap niya, but then it looked like they were playing with her life. I don't know if the two of you already met years ago before Belinda went abroad with Tito Edie and Tita Sylvia, but the two of you should know each other personally and civilly. It's Zara. Gustong hilahin ni Belinda ang kamay niya, pero alam niyang hindi iyon ang dapat gawin at ayaw niyang magmukhang bitter. Tuluyang iniharap ni Zaira si Belinda kay Van at Belinda did everything to look at Van without acting weird, pero halos umawang ang labi niya nang mas napansin ang pagtitig ni Van sa kanya. It was a serious look, but something else. Hindi maipaliwanag ni Belinda, pero ito ay talagang nagpapakaba sa kanya. Nakaakbay pa rin si Julius kay Van at halos lahat ay nakangiti at mukhang masaya, without even knowing that Belinda was really not comfortable. I know it's awkward that the two of you are here because of the revelation sa family natin ninyo nila Tito Edie. Pauna ni Zaira. Napanguso si Belinda dahil hindi naman siya na-awkward sa revelation na nangyari years ago. Iba ang dahilan kung bakit sobrang awkward nang nangyayari ngayon. Mas magiging awkward kapag nalaman nila ang nakaraan nila ni Van. Belinda didn't even picture in her mind what their reaction would be when they learned that this Van is the father of Davia. Baka lahat sila ay walang masabi at titingin lang sa gulat kapag nalaman nila. Van, this is Belinda, anak ni Tita Sylvia and you know your dad. May pag-iingat na sambit ni Zaira kay Van. Iniisip ng magpipinsan na baka magkaproblema ang samahan ng dalawa ngayong nagkita na sila dahil si Van ang lamaking Francisco at si Belinda ang tunay na Francisco. Lahat naman ay iisipin na baka magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa dahil sa revelation ng buhay nila, lalo na at naging unang asawa ang mama ni Van at iniisip ng iba na ang mama naman ni Belinda ang siyang dahilan kaya nasira samahan ng mama ni Van at ni Edie. They think that because they don't know what happened in the Philippines years ago, but if they know what happened walang mag-iisip ng tungkol sa alitan o ano. Belinda, this is Van. He is, well. Lumaki siyang Francisco and even with everything that happened, he is still a Francisco to US and even Tito Edie, your dad tinuturing pa rin siyang anak. So you know. Shucks, guys, this is so hard. Ano ba? Wala bang tutulong sa akin? Mga impakto kayo.
Dahil talagang nahirapan na si Zaira sa paghahanap ng mga tamang salita nang walang nasasaktan o naapakan sa kanilang dalawa, humingi na siya ng tulong sa iba nilang pinsan. Napangiti na lang si Belinda at tinignan si Zaira. Hindi naman na kailangan to and don't worry, okay. Hindi naman ako masasaktan kung lahat kayo ay tinuturing pa rin. Si Belinda looked at Van who was still staring at her intently. Sandaling natigilan si Belinda, pero nagpatuloy din naman kalaunan sa sinasabi. Ayos lang talaga sa akin. Tanging sambit na lang si Belinda at gusto nang umalis sa kinatatayuan niya. It's a good thing nga para lumaki pa iyong pamilya natin. Huli na nang mapigilan ni Belinda ang sarili para sabihin iyon, para kasing maling sabihin iyon. Hindi maipaliwanag ni Belinda, pero talagang nagsisi siya na sabihin iyon. Oo nga naman. Ayos lang iyon. Kaya sige, shakes hands na nga kayo at makapasok na sa loob. Gutom na ako, oy. Tapos dumidilim na. Anong plano nyo? Biglang sabat ni Zoren na agad ding lumapit kay Belinda. Tama, shakes hands na ang magkapatid para peace na lahat. Biglang deklarasyon ni Julius, pero halos mapangiwi ng sikuan siya ni Van. Pati si Belinda ay napasinghap sa ginawa ni Van. What the heck? Inis na sambit ni Julius, pero natatawa din naman. Shut up, she's not my sister. Rinig na rinig ng lahat ang inis sa boses ni Van at agad na tumalikod para maunang pumasok. Napatitig na lang tuloy si Belinda sa likod ni Van. Problema mo, Songgit. Bulyo ni Julius na agad namang napadaing ulit ng batukan siya bigla ni Warren. Pasalamat kayan lang nakuha mo. Warren said at agad na sumunod kay Van. Anong trip ng mga iyon? Ano ako? Punching bag. At anong magpasalamat ako? Mga baliw. Nakasimangot na sambit ni Julius, pero sumunod na din naman. Dahil nauna na si Van ay agad nang sumunod ang iba sa pagpasok. Belinda looked around and was really amazed at how beautiful every corner of the lobby was. Nasa lobby pa lang sila, pero masyado nang magarbo ang bawat muebles at lahat ng bagay na nakikita roon ay tiyak na mamahalin. Ang lugar na to ang pinagmamalaki ng pamilya. It was designed with a famous architect kaya hindi na ako magugulat kung ganyan na naman ang reaksyon mo. Valerie said, pero agad din namang nilagpasan si Belinda at hinahantignan ang paligid. Sa labas pa lang ay kitang-kita na ang European style ng buong resort, so when they entered, Belinda saw how beautiful the lobby was, with its classic European feel. As an interior designer, she really appreciated the beauty of every detail in the place. Sa sobrang ganda, nakalimutan niya saglit ang kabang nararamdaman niya. Again, she took out her phone and started capturing the place. Oh, here she is again, hindi napigilan ni Gray na sabihin iyon nang mapansin ulit si Belinda. Napatingala si Belinda and then she saw the high ceilings with crystal chandeliers and polished marble floors. Belinda thought that every piece of crystal made it shine, even more brightly. She took another picture of it. Sunod na tinignan ni Belinda ay ang sa harap niya, kung nasaan ang mga sofa. Sofas and armchairs were arranged around elegant coffee tables, inviting guests to relax. At doon na rin agad naupo ang iba. The overall vibe was one of quiet elegance and timeless style. Muling tinaas ni Belinda ang phone niya para kunan ang napakagandang setup ng mga sofa, pero natigilan siya sa pagkuha ng letrato nang may naglakad mismo sa harap niya at halos mapa-attract siya. Napasulyap naman si Warren at talagang tignan niya si Van sa ginawa nito. The lobby is big at pwede naman siyang dumaan sa ibang parte, pero napailing na lang si Warren nang makita si Van na sinadya pa talagang maglakad doon. Belinda smelled the familiar scent na kahit kailan ay hindi niya nakalimutan. Si Van ang naglakad sa mismong harapan niya kaya hindi niya mapigilan ang ikunot ang noo. Sinundan ni Belinda ng tingin si Van hanggang sa maupo ito sa sofa at ipikit ang mata niya. Sinandal nito ang buong katawan sa sofa at mukhang pagod. Belinda bit her lip and looked away because even that position was too familiar to her. Masungit talaga yan, pero mabait naman kahit papaano. Napasulyap si Belinda sa likod niya nang sabihin iyon ni Gray. Alang-inang napatango na lang si Belinda. Totoo, masungit, pero mabait yan. Habulin nga ng babae yan, kaso masungit. Buti na lang ni Tolina, kaya siguro good boy na yan, Gray said, kaya napaiwas na lang si Belinda ng tingin sa kanya. Ganoon ba?
Mukha nga, iyon na lang ang sinabi ni Belinda at inangat ang cellphone para tingnan kung may message ang mama niya tungkol kay Davia. Hey, we are going to enjoy tonight, so don't look at your phone. Kaya na nila Tita Sylvia na alagaan si Davia, ikaw talaga. Umiirap na ani Gray nang makita ang pagtingin ni Belinda sa phone nito at pagdiretso nito sa message. Hindi ako pwedeng uminom ng sobra, pwede. Nagpaalam na sila kanina. Tinawagan ni Zoren kaya ayos lang. They also know that Van is here, kaya expected na nila na iinom kayo ngayong gabi at dito na rin matutulog. Umawang ang labi ni Belinda at halos manlaki ang mata. Pero kasi, hindi natuloy ni Belinda ang sasabihin ng matabyunan ito ng malakas na boses ni Julius mula sa taas at talaga namang ready na sa pagligo. Come on, guys, sa pool tayo. Nagpakuha na ako ng malinom. Naka-arrange na rin ang mga pagkain doon. Napunta kay Julius ang lahat ng atensyon. Sunod ay napatingin si Belinda kay Warren at humihingi ng tulong dahil ayaw niyang manatili rito magdamag. Mas gusto niyang katabi ang anak niya at hindi ang uminom. Pero nang tingnan ni Belinda si Warren, agad na itong sumunod sa iba na naglakad papunta sa kabilang direksyon. Belinda sighed and all she did was massage her temple at walang nagawa ng hilahin na siya ni Gray para sumunod doon. Siguro ay gagawa na lang siya ng paraan para makapunta mamaya sa first house. She really don't want to stay in that place. Hindi kayang matulog ni Belinda na wala si Davia sa tabi niya kaya talagang gagawa na lang siya ng paraan mamaya. Okay, masayang ani ni Julius at agad na tinanggal ang suot na damit at halos mapasigaw at matawa ang lahat ng agad na itong mag-dive sa pool. Gago, malunod ka sana. Si Zoren nang mabasa ito dahil sa pag-dive ni Julius, pero tumawa lang ang iba at napamura na lang ulit si Zoren nang itulak siya ni Faye pabagsak sa pool. Mura ni Zoren pagkaahon niya at tinignan ng masama si Faye, pero hindi pa siya nakakabawi sa pagtulak sa kanya ay agad na siyang inakbayan ni Julius at inilubog sa tubig, hanggang sa magrimbulan na ang dalawa sa pool na tinawanan lang ng iba. It was an infinity pool, at dahil tuluyan ng gumabi, umilo na rin ang napakaraming ilaw na nakapalibot sa lugar. Mula sa pwesto nila, kitang-kita ang malawak na lupain ng mga Francisco. Belinda also saw two large houses, pero nagmistulang maliit dahil sa medyo malayo na iyon. Even though Belinda didn't ask, she already knew that those were the first and second houses na binanggit ni Julius kanina. There's also a dancing fountain na sobrang makulay. You look like a kid. Nahigit ni Belinda ang paghinga at napasulyap sa nagsalita. Hindi alam ni Belinda ang sasabihin ng mapagtanto niyang galing iyon kay Van, na ngayon ay nakaupo at naglalagay ng alak sa baso nito. He was alone at the prepared long table, sa harap nito ay maraming kakaibang inumin at pagkain, at medyo malapit si Belinda roon, so she heard it clearly. Hindi nakatingin si Van kay Belinda, kaya hindi sigurado si Belinda kung siya ba ang kausap o hindi. Nilibot ni Belinda ang tingin at tinignan ang mga pinsan niya. They were all busy in the pool, habang ang iba ay nagse-selfie na at may mga sariling buhay na. Wala sa sariling napaturo si Belinda sa sarili niya dahil talagang hindi siya sigurado kung siya ba ang kausap. Ako ba yung kausap mo? Belinda was too stupid to ask that, gayong busy naman ang iba at sila lang ang nandoon na walang kausap, kaya paniguradong siya ang sinabihan ni Van. Pero talagang nakakagulat na kakausapin siya ni Van, at ayaw naman ni Belinda na bigla siyang sisigot tapos hindi naman pala siya ang kausap. It's really just a good thing to ask para masigurado niya. Ayaw niya rin magmukhang tanga. This time, Van looked at Belinda. Nang magtama ang tingin nilang dalawa, agad na nag-iwas ng tingin si Belinda at napatikhim. She wanted to make it seem like it didn't matter to her that they saw each other again after what happened and all the years na nakalipas, but because she was hiding something, hindi talaga niya matagalan ang tumingin kay Van at titigan ito. Why? Isn't obvious that it's you I'm talking to? May ibang tao pa ba rito na parang bata kumilos maliban sa'yo? Van asked, making Belinda look at him again. This time, they really looked at each other. Binasa ni Van ang labi at napaayos din naman ng upo nang tuluyang tumagal ang tingin ni Belinda sa kanya. Pati ang mata ay hindi napigilan ni Van na ipungay. Really? Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda, at nawala ang kaunting kaba dahil parang nagpintig ang tenga niya sa narinig.
Okay, Belinda had heard it from her cousins na para siyang bata, pero iba ang dating sa kanya ng si Van na ang nagsabi niyon. I mean, why don't you stop acting like a kid? You think it makes you cute? You're just dreaming. Hindi bagay sa'yo kaya umasta ka nang sa edad mo. Ngumisi pa si Van nang sabihin yun at saka inilagak ang basong nilagyan niya ng alak. Napaawang ang labi ni Belinda sa narinig at halos mapasinghap. Oh, ano yan? Bakit nauuna ka nang uminom? Zoran exclaimed when he saw Van drinking. But of course, he didn't know that Belinda and Van were now talking about something dahil malali ang distansya sa lugar nun. Paakyat na ito mula sa pool, pero malutong na mura ulit ang pinakawalan niya nang muli siyang hilahin ni Julius pabalik sa pool. Van was now looking at the pool and smiling a bit, pero si Belinda ay hindi maalis ang tingin kay Van at nagtataka talaga kung ano bang problema ni Van at bigla siya nitong kinausap. Belinda never expected na ganito ang pag-uusap nila pagkatapos ng ilang taon. Sinabi ko bang cute ako? And why are you even talking to me? Kunot-noo at inis na tanong ni Belinda. Bawal, Van asked habang nakataas ang kilay. But what Van said next ay talagang gusto na lang ni Belinda na abutin ang kung anumang maabot niya sa lamesa at ihagis iyon mismo kay Van para matahimik na siya. By the way, sana hindi kita ma-offend. Gusto ko lang itanong ito kasi talagang kuryoso ako kanina pa. I just want to ask. Van stopped a bit para basahin ang labi, pagkabasa nun ay agad na rin naman nagsalita. Hindi ka ba inaalagaan ng asawa mo? You look like a haggard woman right now. Ang taba mo na rin, Van said and immediately stood up. Tinignan pa ni Van si Belinda mula ulo hanggang paa, umiling sa kanaglakad papunta sa mga pinsan nila na nasa malapit sa pool. Gamit ang daliri ay inis niyang sinukle ang buhok. What the hell was that? Hindi na napigilan ni Belinda na itanong iyon sa sarili niya sa mahinang boses. Umalis si Belinda pagkatapos ng usapang iyon. She immediately find a comfort room dahil sa inis niya sa narinig at ayaw niyang manatili roon pagkatapos niyang marinig iyon galing kay Van. Pagkapasok sa comfort room, tinignan ni Belinda ang sarili sa salamin. Kumunat ang noo niya at tumalikod pa habang tinitignan ang likod niya mula sa salamin. Hindi naman ako mataba, ano bang problema niya? Tandang padamdam panipik. Nakasimangot na sambit ni Belinda. Oo, medyo nagkalaman siya, pero hindi naman ibig sabihin noon na mataba na siya. What the hell was that? Belinda really doesn't get it. Damn, hindi rin naman ako haggard. Kailan pa siya naging mapanlate? Tandang padamdam panipik. Dugtong pa niya, at talagang nalukot na ang buong mukha ni Belinda. Napahilot si Belinda at huminga ng malalim. Hindi siya haggard, pero mukhang sa sinabi ni Van sa kanya, talagang matutuluyan siyang mahaggard. Belinda got her phone nang tumunog iyon, and when she saw Leah's name, agad niya iyong sinagot. Hindi pa nakakapagsalita si Leah mula sa kabilang linya, pero nauna na si Belinda dahil sa inis na nararamdaman niya. Tama bang tawagin niya akong haggard at mataba? How dare him? Akala mo kung sino, gago naman. Belinda said at sumandal na sa sink habang nakasimangot pa rin. Ni pati ang pagmura ay hindi na napigilan ni Belinda dahil talagang hindi niya matanggap na sinabihan siya ng ganoon ni Van. Ang dami niyang pwedeng sabihin, pero iyon pa. Just what the hell? Dugtong na inis pa ni Belinda. Oh, she heard that from Leah, kasabay noon ay ang pagtawa ni Leah na may halong pagtataka. Who are you talking about? I mean, hello. Pwede bang pakisabi o bulong muna sa akin kung sino yang gago na tinutukoy mo because I am clueless, Belinda? Natatawa pang dugtong ni Leah mula sa kabilang linya, kaya napahawak na lang si Belinda sa batok niya dahil talagang sumasakit na iyon. Si Van, sino pa ba? Belinda said and looked at herself again. Napakurap-kurap lang si Belinda nang marinig ang malakas na pagkahulog ng bagay sa kabilang linya, kasunod noon ay ang pagmura ni Leah ng tuloy-tuloy. Hey, you okay? Nag-aalalang tanong agad ni Belinda at napaayos pa ng pagkakatayo. What the hell are you talking about? Si Van, bakit nakita kayo? I mean, yes, I'm fine. Nagulat lang ako at nabitawan yung takip ng kaldero. Nanggugulat ka kasi. Napabuntong hininga si Belinda at kahit wala naman si Leah sa harap niya, tumango siya. Oo, nagkita kami at ang gago niya.
Pagod si Belinda dahil sa biyahe at halos wala pang tulog, pero hindi naman siya mukhang haggard gaya ng sinasabi ni Van, kaya naman talaga siyang nainis at makaramdam ng sobrang pang-iinsulto. Sinubukan niyang tingnan ang sarili sa salamin ulit, ngunit hindi na niya napigilan ang sumimangot. He think it's good to say that. Wala ba siyang isip? Hindi ba niya naisip na malaling insulto iyon? Nakakainis. Akala mo kung sinong gwapo. Hindi na talaga mapigilan ni Belinda ang magsalita at sabihin ang mga bagay na iyon. Wait lang. Nailayo ni Belinda ang phone niya sa tenga nang marinig ang sigaw ni Leah. Wait lang. Ibabaliktad ko lang yung isdang niluluto ko kaya wait lang. Tandang padamdam panipik. Agarang ibinaliktad ni Leah ang nilulutong tilapia at nang tuluyang maibaliktad iyon ay muli siyang nagsalita. So paano kayo nagkita? Kaka-rating nyo pa lang, hindi ba? Paano si Davia? Ang inaanak ko, nagkita rin ba sila? Oh my gosh. This is really making me nervous and uneasy, ha? Tumawag ako para kamustahin ang naging biyahe nyo, pero ito ang maririnig ko. Ano? Paano, Aber? Tuloy-tuloy na turnong ni Leah mula sa kabilang linya. Blosa ni Belinda ang labi at napatingala. Alam mo namang hindi alam ng mga pinsan namin ni Warren ang tungkol sa amin ni Van, di ba? Hindi nila alam na may nakaraan kami at mas lalong hindi nila alam na anak niya si Davia. So si Zaira, isa sa mga pinsan namin, ay tinawagan si Van at sinabing uuwi kaming lahat. Dahil malapit si Van sa lahat ng mga pinsan namin, pumunta siya kaya doon ko siya nakita. Paliwanag ni Belinda, hindi na mapigilan ang pagtingin sa pinto dahil alam niyang baka hinahanap na siya ng mga pinsan niya sa labas. Hindi na rin siya nakapagpaalam bago umalis dahil sa inis at dahil baka kapag nanatili siya roon ay talagang mabato na niya si Van. Napatango si Leah at agad na naintindihan ang mga bagay-bagay dahil sa paliwanag na iyon ni Belinda, pero bago pa siya makasagot at makapagsalita, nagpatuloy si Belinda. Nandito siya ngayon sa ancestral land ng pamilya. Okay lang sa akin na pumunta siya rito dahil alam ko namang hindi nawala ang closeness niya sa mga pinsan ko na hanggang ngayon ay tinuturing pa rin siyang pinsan at talagang hindi naapektuhan ang mga pagsasama nila ng mga revelation noon. Pero talaga, ngayon talaga, kakakiteng ko lang sa Pilipinas tapos siya agad nakita ko. God, I am really losing myself a while ago. Hindi man lang naghintay ang tadhana ng 2 araw o kahit ilang araw para magkita kami, ngayon talaga. Agad-agad. What the hell? Mabuti na lang kasama nila mama si Davia, kung nandito rin siya at nakita siya ni Van baka mahimatay ako sa kaba. Tuloy-tuloy na sinabi ni Belinda, halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Pero tumigil siya at kinagat ang labi dahil parang sobra naman ata ang pagiging natanta niya habang nagsasalita. Oh, tapos ka na bang magsalita? Okay, nalabas mo na yung mga hinanakit mo. Napanguso si Belinda nang marinig ang natatawang boses ni Leah sa kabilang linya. Hindi sumagot si Belinda at mas lalo pang napasimangot. Tumango si Leah kahit na wala naman si Belinda sa kaato niya at medyo napangiti. Nag-usap kayo at sinabi niyang haggard ka at mataba. Binaba ni Leah ang hawak na sandok at pinatay ang kalan. Curious si Leah sa nangyari. Hearing that was really making Leah curious. Gulat siya sa narinig na nagkita nga agad silang dalawa, kaya talagang hindi na maiwasang itanong ang bagay na iyon. Naupo si Leah at hinintay ang sasabihin ni Belinda, na tila hindi agad makapagsalita. Huminga ng malalim si Belinda para may relax ang sarili, pero kahit anong gawin niya ay muling namuo ang inis sa kanya. Oo, sinabi niyang haggard at mataba raw ako tapos tinanong kung inaalagaan ba ako ng asawa ko. Like, what? Bakit kailangan niyang sabihin iyon? Anong ibig sabihin nun? Nagwapo siya at maganda ang katawan kasi inaalagaan siya ng asawa niya. Ano bang pakialam ko? Oo, gwapo siya ngayon, pero tama bang insultihin ako? Tandang padamdam panipik. Pagalit na sagod ni Belinda nang maalala ang tingin na ipinukol sa kanya ni Van kanina nang sabihin niyang ang haggard niya at mataba. Alam ni Leah na hindi dapat tumawa sa ganoong sitwasyon, pero hindi niya mapigilan. Hindi niya mapigilan ang sariling matawa dahil sa mga pinapakita ni Belinda sa kanya na risk yun. Oh, tatawanan mo ako. Ano namang nakakatawa? Napairap si Belinda, pero lalo pang tumawa si Leah. Ano ba, Leah? Parang mas lalo mo akong iniinis, eh. Inis na nga ako sa gagawang iyon tapos iinisin mo pa ako.
Napatikhim si Leah nang marinig iyon kay Belinda and she tried everything para matigil sa pagtawa, pero kahit anong gawin niya ay talagang natatawa siya. Okay, sorry. Ikaw naman kasi. Like hindi ko mapigilan ang matawa dahil sayo. So gwapo na siya ngayon. Inaamin mong gwapo na siya. The last time we talked po kasi, sabi mo pangit siya, tapos ngayon aaminin mo na gwapo siya. Natatawa pa ring ani ni Leah at halos kagatin na ang labi para matigil lang. Inis ka ngayon sa kanya, pero pinuri mo pa. Dugtong pa ni Leah at talagang napahalakhak na. Nalukot ang buong mukha ni Belinda sa narinig at halos mapadaing na sa inis. You know what? Ibababa ko na to. Belinda said na agad namang ainalmahan ni Leah. Hoy, joke lang. Ano ba, huwag mo muna patayin. Kwentuhan mo pa ako. Agad na sambit ni Leah at halos mapaayos sa pagkakaupo. Muling napairap si Belinda. Tapos tatawanan mo ulit. Huwag na. Ayoko na maglabas ng sama ng loob sayo. Belinda said na talaga namang nagpatawa naman kay Leah dahil sa pagtatampo nito. Okay, I'm sorry. Sorry na. Heto na. Titigil na sa pagtawa. I don't know why he needs to say that. Pero grabe din siya. He really said that. Wala man lang kamustahang naganap like a civil conversation. Kasi sa nakikita iyon ang dapat na gawin niyo pagkatapos ng ilang taon na lumipas, pero seryoso. Talagang sinabihan kanya agad ng ganoon. Sinubukan lahat ni Leah ang maging seryoso, pero may ngiti pa rin sa labi niya. Leah knows that she should stop acting like this, but she couldn't help it. Oo, talagang sinabi niya iyon at may pang-iinsulto pa sa mukha niya. Kung makita mo lang kung paano niya ako tignan mula ulo hanggang paa, panaiguradong may inis ka rin. Nakakainis siya. Akala ba niya gusto kong makarinig ng kung ano sa kanya? Sana nanatili na lang siyang tahimik at hindi ako kausapin. Baka kung nanatili siyang tahimik, baka nagpasalamat pa ako. Sarap batuhin ng baso ang mukha niya. Parang hindi niya ako sinaktan noon, Parang hindi niya ako pinaglaruan. Belinda said, pero agad ding natigilan at gustong sampilan ang sarili sa inis sa sarili niya. Hindi naman kailangan ni Belinda na sabihin iyon, pero hindi niya na napigilan. Leah and Belinda both stopped for a minute, pero hindi nagtagal, si Leah ang agad na nagsalita. Oh, I thought you already moved on. Leah said, at sa parteng iyon, may pag-iingat na at walang halong pagtawa o anuman. Belinda sighed and closed her eyes. I already did. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Nenas lang talaga ako sa kanya kasi bakit ako kailan ang insultuhan, di ba? Sobrang hinang-ani ni Belinda at hindi na tulad kanina. Again, no one talked after that, pero ilang sandali ay may tumawag kay Leah sa kabilang linya at mukhang may gagawin na ata ito, kaya ang tanging nagawa ni Belinda ay huminga ng malalim. Oh, I still want us to talk, pero may gagawin pa pala ako. I'm sorry, kailangan kong ibaba. Call me mamaya at sabihan mo ako sa mga nangyayari dyan, okay? Before I end this, heto ang payo ko, just don't act like you did right now. Suska ka, iisipin niyang hindi ka pa nakamove on kung pagpapatuloy mo yan. Just act normal and don't let him see na naiinis ka sa kanya dahil talagang iisipin niyang nasa loob ng 5 taon, hindi ka pa nakamove on kung ganyan ka. That was the last thing Leah said before she officially ended the call. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda at saka sinukli ang buhok gamit ang daliri. She knew that, kaya nga natigilan na talaga siya kanina sa pagsasalita. After that, she was ready to leave the comfort room dahil paniguradong magtataka na ang iba kung hindi pa siya babalik sa pool. Pagbukas niya ng pinto ay halos matigilan at umawang ang labi niya nang makita kung sino ang nakasandal sa pader malapit sa comfort room. It's Van. Nagtama ang tingin nito kaya agad napalunok si Belinda. Napakurap-kurap si Belinda at napahigpit ang kapit sa doorknob nang magtama ang tingin nila. Van now looked serious at mukhang naparami na rin ito ng inom dahil namumula na ito. Tinignan ni Belinda ang pinto kung may nakalagay ba na pangbabae o panlalaki ang comfort room na pinasukan niya, pero nang makitang wala naman nakalagay, napabuntong hininga siya. The comfort room is for all, hindi lang pambabae. Gagamit ka ba? Belinda tried to talk sa pag-aakala na hinihintay lang siya ni Van para siya naman ang sunod na gumamit ng comfort room, pero natigil si Belinda at nagtatakang tinignan si Van na agad umayos sa pagkakatayo at tumalikod.
Problema nun, Belinda couldn't help but ask bago tuluyang lumabas ng comfort room. Bumalik si Belinda at halos magkasunod lang sila ni Van. Pagdating doon, nakaupo na ang lahat at talagang nakainom na rin ang iba. Ni hindi napansin ni Belinda na talagang napatagal siya sa banyo. Naupo si Van at agad na kumuha ng inumin sa harap, pero ang inuming kinuha niya ay iinuman sana ni Zoren. Damn you! Aagawan mo pa ako, dami dyan sa harap, oh. Zoren said nang agad ininom ni Van ang alak na nasa baso ni Zoren. Ang unang napansin ni Belinda ay ang tingin ni Warren. Warren looked at Van, then at Belinda, pero hindi naman nagsalita. Oh, she's here. Our cousin who doesn't know how to enjoy. Umiling si Belinda nang tumayo si Faye at hinayla siya papunta sa bakanteng upuan. Basa na ito at nakarobe na at panigurado sa loob ng suot niyang robe ay ang suot nitong bikina. Naligo na ang iba kanina, reason why almost all the girls are already in their bikinis and robes. Saan ka galing? Yuhan asked, basa na rin ito. Sa comfort room lang saglit. Belinda said at kinuha na lang ang alak na inabot ni Gray sa kanya. Ayaw sana ni Belinda uminom, pero alam naman niyang hindi siya titigilan ng mga pinsan niya kung hindi niya iyon tatanggapin, kaya agad na kinuha niya na lang iyon at ininom. Napapikit pa siya dahil sa sobrang pait nun sa karaniwang iniinom nila. Come on, drink more, and after that, we are going to the pool. May dala ka namang bikini, di ba? Or kung wala, I still have extra. Valerie said at agad na nagbigay ulit ng inumin. Sasabihin sana ni Belinda kay Valerie na hindi siya maliligo, pero natigilan siya at hindi na itinuloy iyon ng balingan ni Valerie si Van. So tell me, Kuya Van, kamusta ka? Belinda looked at the food in front of her at agad kumuha sa pagkaing natipuhan niyang kainin. Halos lahat ay nakatingin na kay Van at naghihintay sa sagot nito, pero hindi tumingin si Belinda. Ayaw niyang magmukhang kuryoso kaya pinapak na lang niya ang finger food sa harap niya. I'm fine, Van said with a serious tone. Palagi kang humihindi sa amin tuwing uuwi kami, and this is the first time na pumayag kang pumunta rito, so tell me how's your life here? Si Zai, bakit hindi mo siya sinama rito? Dapat sinama mo siya nang makasama na namin siya at makabonding. It's Zaira who is now a bit red dahil sa sobrang puti nito at dahil sa alak na nainom. Bumagal ang pagmuya ni Belinda sa narinig, pero ginawa ang lahat para huwag mapunta ang atensyon niya roon. Oo nga, sinabi naman namin na isama mo siya, hindi ba? Bakit hindi mo siya sinama? Kay said and put her head on Faye's shoulder. She's just busy. Van said and looked at Belinda, but Belinda didn't even look at Van kahit narinig niya ang usapan. Oh, sayang. Well, sana magka-baby na rin kayo ni Ate Zai para naman may dalawin kaming pamangkin dito sa susunod. It's been 5 years. By the way, you should see the firstborn in the Francisco family in our generation. Anak ni Belinda, she's a cute and smart girl. Sayang at wala siya dahil nauna sila sa first house, pero if ever na tumagal ka rito, you should introduce yourself to her. Gray said, who was sitting beside Belinda. Halos tuloy-tuloy ang pag-ubo ni Warren na tahimik lang sa gilid pagkarinig nun sa kapatid niya. Warren didn't even stop himself from cursing habang patuloy pa rin sa pag-ubo. What the hell? Sa bibig iniinom, hindi sa ilong, Warren. Natatawang sabi ni Julius habang nakatingin kay Warren nang may pandidiri. Shut up! Frive Q. Warren said at tinignan ng masama si Julius bago tinignan si Van at sunod ay si Gray. He never expect na sasabihin iyon ng kapatid niya, but then he sighed because there's really possibility na ipasok ng mga pinsan niya ang pamangkin nila. Hindi na napigilan ni Belinda ang tumingin kay Van nang marinig ang sinabi ni Gray, pero napaiwas siya nang makitang titig na pala sa kanya si Van, and he already looked so sleepy sobrang pangay ng mata nito. Really? Your daughter, Belinda? So you already have a daughter, ha? Hindi na alam ni Belinda kung saan titingin at hindi niya rin alam kung sasagutin niya ang tanong ni Van. Dahil walang may alam na magkakilala ang dalawa noon pa ay walang mali siya at halos hindi pansinin ng iba ang mariin na tanong na iyon ni Van. Oo. Sa huli ay sinagot na rin ni Belinda iyon dahil halos lahat ay nakatingin na sa kanya, na para bang hinihintay nila na si Belinda mismo ang sumagot nun. How about your husband?
Nandito rin ba siya sa Pilipinas ngayon? Umawang ang labi ni Belinda at halos hindi na makatingin sa iba pa sa sunod na tanong ni Van sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot dahil wala naman siyang asawa, at alam iyon ng lahat, maliban kay Van dahil sinabihan siya ni Warren na may asawa na si Belinda kaya ang akala ni Van ay may asawa na talaga si Belinda. Si Julius ang magsasalita sana, but then he stopped nang agad sumabat si Warren. Belinda is not comfortable talking about her life. Iba na lang ang pag-usapan nyo, Warren said, na ikinatango ng iba dahil iniisip nila na ayaw lang pag-usapan ni Belinda ang ama ng kanyang anak, without knowing na nasa harap na nila at kasama na ang ama ng kanilang mga pamangkin. But then, Belinda was really thankful that no one opened up about that husband thing again kahit alam niya na may mga gustong pabulaan na wala naman siyang asawa. Van got his glass and immediately drank it. Nagpatuloy ang usapan, pero nanatiling tahimik si Van at Belinda. Patuloy si Van sa pag-inom, at halos maubos na ang wine sa harap niya. All of them didn't notice because they were all busy laughing and talking, pero kalaunan ay napansin iyon ni Belinda kaya hindi niya mapigil ang titigan si Van.